Narito ang ulo ng mga balita sa oras na ito. San Juanico Bridge bahagyang binuksan para sa two-way traffic. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasang tuluyang magagamit ang tulay sa kalagitnaan ng 2026. Relasyon ng Pilipinas sa mga bansang China at Chile inaasahang mas lalalim pa ayon kay Pangulong Marcos. Department of Agriculture naglungsad ng Boodle Fight at gift-giving event para sa mga magsasaka at mangingisda. At sa PNA Talks, alamin ang papel ng bawat Pilipino sa pagsugpo sa karahasan at pang-aabuso laban sa kababaihan at mga bata. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Maaari nang gamitin ng mga motorista ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge sa Tacloban City matapos ang ilang buwan na pagkukumpuni. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang San Juanico Bridge sa pagbubukas nito ngayong Biyernes. Sa ngayon, bukas na para sa two-way traffic ang tulay pero hanggang 15 metric tons lang ang bigat na kaya nitong dalhin. Ayon sa Pangulo, masaya siyang makita ang patuloy na rehabilitasyon ng tulay. Umaasa ang Pangulo na tuluyang mabubuksan ito sa kalagitnaan ng 2026 kung saan magagamit ang buong 33 metric tons sa magkabilang direksyon nito. Sinabi rin niyang pinaplano ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City na gawing one-way ang tulay tuwing gabi para makatawid ang mga truck na may kargang hanggang 30 tonelada. Bukod dito, umaasa si Pangulong Marcos na mamulat ang mga ahensya ng gobyerno sa nangyari sa San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, umabot sa 1.1 billion pesos ang retrofitting ng tulay, bagay na naiwasan aniya kung nagsagawa ng regular na inspeksyon at maintenance dito. Ang San Juanico Bridge ang nagdudugtong sa Samar at Leyte at itinuturing na mahalagang bahagi ng pagdadala ng mga biyahero at produkto sa paligid ng Eastern Visayas. Sinara ang tulay para sa mabibigat na sasakyan mula noong Mayo matapos makitaan ng kahinaan ang istruktura nito. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapapalalim ng Pilipinas ang relasyon nito sa China at Chile kasunod ng pagdating ng mga bagong kinatawa ng dalawang bansa. Ibinalita ng Presidential Communications Office ang pagtanggap ni Pangulong Marcos ng credentials ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Guan, at Chilean Ambassador to the Philippines, Felipe Alejandro Diaz Ibanez, sa Malacanang noong Huwebes. Ibinahagi ni Marcos na kumpiyansa siyang mapapalalim ang relasyon ng Pilipinas at Chile sa ilalim ng pamumuno ni Ambassador Diaz. Ikinatuwa rin niya ang pagbabalik ni Diaz bilang kinatawa ng Chile sa bansa. Sa kanilang pag-uusap naman ni Ambassador Jing, sinabi ni Marcos na ang China ay isa sa mga mahalagang kaibigan ng Pilipinas. Si Diaz ay dating konsul ng Embahada ng Chile sa Pilipinas mula 2003 hanggang 2008 at naging Consul General sa Tacna sa Peru bago muling na-assign sa Pilipinas. Umaasa siyang mapapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga bansa sa kabila ng anumang di pagkakaunawaan. Si Jing ay dating Minister at Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Estados Unidos bago lumipat sa Maynila. Kapwa naman nagpahayag ang dalawang ambasador ng pagtitiyak na mapapalakas nilang ugnayan at pagkakaibigan sa pagitan ng kanilang mga bansa at Pilipinas. Nagsagawa ang Department of Agriculture ng magkakasunod na Boodle Fight at gift-giving event para sa 800 magsasaka at mangingisda sa bansa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pagtitipon ngayong araw na ginanap sa Navotas City bilang bahagi ng Paskong Baybayin program na layuning bigyang pugay ang mga tao na nasa likod ng agricultural sector. Sa ilalim ng programa, naging bahagi sila ng masayang salo-salo sa Boodle Fight at nakatanggap ng Christmas package na naglalaman ng mga delata at safety tools. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Tiu Laurel sa mga mangingisda at magsasaka na patuloy na makikinig ang Administrasyong Marcos sa kanilang mga pangangailangan. Hinikayat din niya ang mga ito na patuloy na makipagtulungan sa pamahalaan upang makamit ang misyon ng food security ng bansa. Sa balitang pangkalakalan, pumirma ang Department of Tourism ng isang Memorandum of Understanding kasama ang CG Hospitality Global upang paunlarin ang pagsusulong at pagbubukas ng mga bagong investment sa bansa. Kasama rin sa kasunduan ang pagpapalalim ng kaalaman at presensya ng Pilipinas sa Indian travel market.
Sa isang seremonya nito lang Huwebes, binigyan diin ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pangako ng ahensya sa pagkakaroon ng responsive sa pamamahala. Ang kasunduan ay bunga rin ng state visit ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa India noong Agosto, kung saan isa ang turismo sa binigyang pansin na paunlarin ng dalawang bansa. Kumpiyansa naman ng Pilipinas at India na mapapaigting ng partnership ang misyon na pangmatagalang kaunlaran. Inulunsad ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology, Caraga Region, ang kanilang Oplan Paskong Sigurado na layuning protektahan ng mga residente laban sa online scams at mga manlolokong seller. Sa pamamagitan ng kampanya, hinihikayat ng ahensya ang mga residente na sumunod sa mga safety precautions para protektahan ng kanilang pera at personal na data. Ayon sa DICT Caraga Region, patok ang online shopping tuwing holidays kaya tumataas din ang kaso ng scamming at mga manloloko. Kabilang sa mga safety tips ay ang pagbili lang sa mga legit seller, pagpili ng secure na payment options, at pag-iwas sa pagpapadala ng pera sa mga hindi verified na payment links. Dagdag ng ahensya, iwasan din ang mga sites na nanghihingi ng mga personal na impormasyon. Ang gender-based violence ay hindi lang simpleng pang-aabuso, kundi banta sa karapatang pantao ng bawat babae at bata. Sa pamamagitan ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o Republic Act No. 9262, bawat Pilipino ay binibigyan ng kakayahang protektahan ang mga kababaihan at mga bata mula sa pang-aabuso at karahasan. Bilang bahagi ng paggunita sa 18-day campaign to end violence against women and children, alamin natin ang papel ng bawat Pilipino sa pagsugpo sa VAUSI dito sa PNA Talks. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Judy Rose Togado de Mayuga. Ako po ay bahagi ng JRTD Law Office. At bahagi din po ng Philippine Commission on Women's National Gender and Development Resource Pool. Ito pong Anti-Violence Against Women and Their Children ay batas po natin ng the Republic Act No. 9262. Ang layunin po nito ay proteksyonan ang lahat po ng kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa anumang klase ng karahasan. Ito po ang kagandahan na meron po tayong taunang kampanya on this. Mas nagiging aware po ang taong bayan sa kanilang mga karapatan pagdating po sa anumang klase ng karahasan. With this, nagiging empowered po ang taong bayan, lalong-lalo na po ang mga biktima ng VAUSI, na hindi pala huli ang lahat. Meron palang mga solusyon para makatakas sa ganitong mga sitwasyon. Marami pong government institutions ang nagbibigay ng magandang programa dito, at even information, education, and communication materials, marami na rin po dito ang government institutions. So if you want to learn further about this, ay available din po una ang ating batas, mababasa po yan online, at marami pong government institutions na willing pong magbigay ng assistance para po makatakas na sa ganitong abusive na situation. Marami pong government institutions ang binigyan po ng obligasyon para po masiguro na magiging effective po ang enforcement nito. Unang-una po sa ating kapulisan ay dapat po ay immediate na nagbibigay po sila ng assistance on this. Especially po kapag nag-issue na po ang barangay o ang korte po ng protection orders. Maganda pong katuwang at active po ang intervention ng pulis dito dahil sa maraming pagkakataon nga po sa pagbibigay ng protection orders ay may resistance. So maganda po may presence ng pulis para maging peaceful po ang pagbibigay po ng knowledge na merong protection order na lumabas. Pagdating po sa ating government institutions, kahit po hindi nailista sa Republic Act 9262 ang isang institution, may provision po ang RA 9262 na sinasabi na ang bawat institution po ay pwedeng maglaan mula sa kanilang pondo, lalong-lalo na po sa kanilang GAD plan and budget, ng mga necessary projects, programs, and activities para po ma-eradicate ang anumang klase ng violence sa kababaihan at sa kanilang mga anak. Meron po tayong taunang pong kampanya para dito na binibigyan po ang bawat government institutions ng opportunity po na makibahagi para po ipaalam sa taong bayan na anuman ang klase ng karahasan sa kababaihan ay hindi po dapat ginagawa at ang kasino man ang gagawa po nito ay dapat pong mapanagot.
Dito po, binigyan po ng emphasis sa RA 9262 na ang krimen po sa VAUSI ay isang public crime. Ibig sabihin po niyan ay any person na nakakita po o personally na witness ang nangyayaring pang-aabuso ay pwede pong sumaklolo sa biktima dito. Hindi po pwedeng ipinagwawalang bahala dito ang usapin ng VAUSI. Hindi rin po dapat ang mentality natin dito ay away mag-partner yan, away mag-asawa yan, huwag tayong makikialam. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng legal and moral duty para proteksyonan ang bawat kababaihan at kanilang mga anak na nagiging biktima po ng VAUSI. Unang-una po ay pwede pong pumunta sa barangay. So ibinababa po sa ating barangay ang assistance on this. Pwedeng tumawag ng saklolo po sa ating kapitan or sa ating po mga tanod for intervention. Kung kayo po ay same barangay or same city, pwede po mag-apply ng Barangay Protection Order. So kung hindi man mag-a-apply po ang Barangay Protection Order, at least sa intervention po ni Kapitan at ni Tanod, ay mapiprevent po ang further harm pagdating po sa ating kababaihan at ang kanilang mga anak. Ito po, nauunawaan natin ng sitwasyon na yan dahil madalas po ang mga biktima ng VAUSI ay biktima din po ng panghihiya, lalo na ng mga nang-aabuso sa kanila. Pero ito rin po ang kagandahan na meron po tayong Republic Act No. 9262. Maganda pong maging aware tayo sa nilalaman nito because ang ating pong estado ay gusto po kayong ma-empower at katuwang nyo po ang maraming government institutions and even private institutions pagdating po dito. Huwag po kayong matakot na humingi ng saklolo para po dito dahil hindi lang po ang kinabukasan ninyo ang pwedeng maapektuhan nito, no? Pati po ang inyong mga anak. So, ito po ay makakaasa po kayo. Magaganda po ang mga proteksyon na inilatag po ng Republic Act No. 9262. Kung meron pong dapat matakot, kung meron pong dapat mahiya, ay ito po dapat ang mga abusado, hindi po ang mga biktima. Nakakatuwa pong malaman na because of our campaign, sa anumang klase ng karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak ay marami na rin po ang kumakaharap sa mga penalties pagdating po dito. Aware na po ang maraming tao pagdating po dito, kaya po dapat ang mga gumagawa nito ay magdadalawang isip dahil po hindi lang ang biktima ang pwede pong humingi ng saklolo para dito. Kahit po ang inyong mga kapitbahay, ang taong bayan, ang mga doktor, ang mga abogado, ang barangay kapitan nga po, ang tanod, ang pulis ay nariyan po para bantayan kayo at isuplong at kaharapin po ang pagkakamali dito. Ang bawat lalaki at babae po sa ating lipunan, anuman ang kanyang SOGSC or sexual orientation, gender identity, expression, and sexual characteristic, ay mahalaga po sa ating bansa. Bawat isa po sa atin ay may dignidad at kaya po dapat ito ay pinangangalagaan, iginagalang at lalo na ang ating kababaihan na hanggang ngayon po ay matatawag pa ring bahagi ng marginalized sector ng ating society. Kapag ipinanganak ang babae sa panahon ngayon, by default, bahagi ka pa rin po ng laylayan ng lipunan. Panahon po na magsama-sama tayo para iangat po ang karapatan at responsibilidad ng kababaihan bilang kapartner po ng kalalakihan sa pag-unlad ng ating bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 13 araw na lang, Pasko na, at ating tandaan ang tunay na saya ay galing sa puso, hindi sa bulsa. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.